ang mga party ni President Trump ang majority. Kaya ang mga batas na ipapasa ay, hallelujah, puro po sa, hallelujah, ay magaganda para sa akin. Biblical, pero talagang common sense. Ibig sabihin, hindi na puro kalokohan. Hindi na textbook ng LGBTQ. Hindi na mga bata na 8 years old, pupunta sa teacher. Hindi na magpapaalam sa magulang na bibigyan ng transition. Amen. Sabihin, ako ay hindi na ako si Steve, ako ay si Eve. Hallelujah. Sabihin ng bata. Hallelujah. At yan ay babaguhin pati sa record ng school. Babaguhin na ang gender nila, puro kalokohan. Pagkatapos niya, corruption, hinuli lahat. Kaya rito pati ang DepEd yata rito, mga programa ng DepEd ay naapektuhan. Naghihintay yata sila ng 250 million pesos. Magagaling sana ron sa USAID. Hallelujah, na dinismantle ni Trump, ni Elon Musk. Natagpuan na ang mga pondo ay kung ano-ano ang pinaggagawa. Sex change sa Uganda. Hallelujah. Amen. Gender equality seminar. Hallelujah, sa Peru. At iba pang kalokohan. Amen. At may na-describe pa sila sa DepEd. Didismantle na rin. Tinanggal na ni President Trump ang DepEd ng US. Hallelujah, kasi puro corruption. Hallelujah, nakita nila. At sabi nila ay may nakita sa mga yon, bago na makukolekta nila ay $4.7 billion. Yun po ay 300 billion pesos. Hallelujah, sa atin na matitipid. Hallelujah, imbis na maggastusin ng pariwara, amen, masasayang lang ay hallelujah, ay nakolekta nila. Kaya hallelujah, so ang magandang balita nun, ewan ko kung mangyayari, $5,000 bawat taxpayer. Hallelujah. So, kami ni Mrs. baka makatanggap ng $5,000 each. Panalangin nyo, hallelujah, kung kailangan natin mag-pray and fasting, hallelujah, para roon matuloy sana, praise God, amen, hallelujah. Usan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Lucas, kabanatang 2. Luke chapter 2. Amen. Simula po sa verse 22. Verse 22. Hallelujah. At hanggang 40 siguro ay tatalon tayo para makatipid ng oras. Okay? Aklat ng Lucas, kabanatang 2, talatang 22. Luke 2:22. Hallelujah. Ika-tatlong aklat sa Bagong Tipan, the third book in the New Testament. Kung kayo na doon, magsabi ng amen. Wala pa rin. Hallelujah. So, Luke chapter 2, verse 22. Sabi rito, at nang maganap na ang mga araw ng kanilang paglilinis, alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya, ang baby Jesus, hallelujah, o batang Jesus, sa Jerusalem, baby Jesus pala rito, tama, upang hirap siya sa Panginoon, ibig sabihin 8 days siya. Ayon sa nasusulat, na sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawagan banal sa Panginoon at upang maghandog ng hain, sabihin nyo, hain. Sabihin nyo, alay. Alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, 2 bato-bato o 2 inakay ng kalapati. Hallelujah. Imbis na tupa o kaya ay kambing o kaya ay baka, dahil sila po ay mahirap. Kaya bato-bato, amen, at, hallelujah, kalapati lamang. Mahirap. Kaya sabihin niya, maraming turo ngayon, prosperity gospel, na ang Panginoong Jesus nung ay namuhay na mayaman. Hindi po, siya po ay mahirap. Ang kanyang mga magulang ay mahirap. Hallelujah, okay? 25, at narito, may isang lalaki sa Jerusalem, nangangalang Simeon, at ang lalaki ito'y matuwid at sipag sa kabanalan na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel at sumasa kanyang Espiritu Santo. At pinayag sa kanyang Espiritu Santo na din niya makikita ang kamatayan hanggang sa makitan muna niya ang Kristo ng Panginoon. Hallelujah. Okay?
Amen. Hallelujah. At siya napasa templo sa Espiritu at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kanyang mga magulang upang sa kanya magawa nila ang nauukol sa alinsunod sa kaugalian ng kautusan, ay tinanggap nga niya siya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos. Hallelujah. At tumalon tayo sa hallelujah. 38. At pagdating niya sa oras ding yaon, siya nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. Yun ang po ay si Ana, 39. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay, paghahandog, paglilinis, hallelujah, ni Maria at ng baby na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea sa kanilang sariling bayang Nazaret. At lumaki ang bata at lumakas at napuspos ng karunungan at sumakanya ang biyaya ng Diyos. Hallelujah. Tumigil tayo roon at mamaya itutuloy natin ito. Dito makikita natin, hallelujah, nag-alay si Jose at si Maria. Dahil ito ang first baby nila, ay merong hallelujah, meron silang dapat gawin. Bawat baby inayahandog, pero ito panganay. Ito ay kailangan nila talagang ihandog. Bawat panganay ay banal sa Panginoon. Yon ay talaga namang ide-dedicate kahit sa mga hayop. Ang kauna-unahang kami kahit sa hayop, yung panganay ng mga hayop, sa Panginoon yon. Hallelujah. Baka, tupa, kambing. Pagkatapos, hallelujah, kapag asno ay papalitan ng ibang hayop. Kasi ang asno po ay, hallelujah, ay maruming hayop. Hallelujah. So papalitan nyo ng tupa o kaya ay iba pa. At dito makita natin, unang panganay na anak, amen, ay para sa Panginoon hinandog. At sila nga, dahil mahirap, ang inihandog, hallelujah, nila ay 2 bato-bato o 2 inakay ng kalapati. Praise God. Ibig sabihin, hallelujah, bawat maghahandog, amen, na kailangan maghandog, ay dapat maghandog. Gagawin. Hallelujah. Mayaman, mahirap. Amen. Hallelujah. Kapag pupunta sa templo at ayon sa kautusan, pag pupunta sila ron at may hallelujah, at may i-dedicate, yon ay kailangan may handog. Hallelujah. Mahirap, mayaman. Yun nga, ayon sa iyong kakayanan. Sabi nga natin, kapag mayaman, may kaya, may mga alagang tupa, kambing, baka, yun ang iyahandog nila. Pero rito, dahil nga mahirap, walang excuse. Walang dahilan, magdadala ng handog. Manguhuli ka ng bato-bato. Amen, hallelujah. O kalapate, ito baby, dito sabi, inakay na kalapate. Amen, kasi madaling alagaan ng kalapate. Alam, pagkano na, tapos bibili ka. Nung bata ako, hallelujah, ang dami namin kalapate sa aming kisame. Hallelujah, puro hanip din. Amen, hallelujah. Para akong ginagalis lagi dahil sa hanip ng kalapate. Pero papasukin ko, pupunta ako ron, manghuhuli ko ng inakay, bebenta ko 5 pesos. Hallelujah. Ang sarap nun. Amen, hallelujah. Ang sarap nun. Yeah, ibababad mo sa suka, tsaka sa toyo, tsaka sa hallelujah, 7-Up. Amen. Pagkatapos, ibabarbecue mo. Praise God. Hallelujah. Inakay na kalapate. Hallelujah. Yun ay para sa mahihirap. Ngayong gabi, hallelujah, tayo lahat ay nasa tahanan ng Panginoon, hallelujah, sa bahay ng Panginoon, at tayo ay mag-aalay. At walang excuse, walang dahilan, kasi mga kapatid, hallelujah, mahirap o mayaman, tayo ay tinawag na maghandog. Hallelujah, mag-alay. Amen, tayong lahat dito, wala akong hallelujah, nakikita ko rito. Amen, hallelujah. Sino ngayon, hallelujah, pumunta ka dito sa church, hindi ka kumain buong araw. Walang makain sa bahay. Hallelujah. Obviously, maraming makakain sa bahay. Amen, hallelujah. Hallelujah. Marami, di ba? Kumain tayo. Ibig sabihin, hallelujah, meron tayong, amen, kakayanan na magbigay. Yun nga lang talaga naman, you have to make up your mind. Kailangan ikaw ay magpasya na magbigay. Nasa sa iyo. Amen, hallelujah. Ito kailangan sa templo, yain, amen. Pwede naman silang hindi sumunod, di ba? Tayo rin, sa atin, pwede tayong hindi sumunod. Pero, hallelujah, alam natin, kapag tayo hindi sumunod sa Panginoon, yan ay, hallelujah, sa atin kawalan.
Amen. Tayo ang mawawalan. Dito, hallelujah, babasahin, pag-aaral natin ang paglaki, ang buhay ng Panginoong Yesus dito at ng mga bata sa Israel. Nakikita natin dito, hallelujah, na, amen, magaling na sundin ang utos ng Panginoon. Hallelujah, inuudyokan ka ngayong gabi na sumunod, amen. Yan ay, minsan talaga naman, wala akong nadarama na magbigay. Di ba? Hindi ako nauudyokan na magbigay. Amen. Malamang dito rin si Jose at Maria, kasi wala silang ibibigay. Amen? Pero nakita nila kailangan gawin, so gumawa ng paraan si Jose. Para siya ay may madala sa templo habang inihahandog nila, dinededicate ang kanilang panganay na anak. Hallelujah, merong nag-post, amen, na pinakita sa akin, kamag-anak, hallelujah, yung 10 taong batang lalaki ay nag-first communion. Hallelujah, amen? Mahirap aming anak. Pero, nakikita mo, yung bata ay bihisan. Bago sapatos, bago pantalon, bago ang, hallelujah, ang shirt, pagkatapos mayroong pang botay. Diba? Hallelujah. Yung iba sa atin dito, pupunta sa church, maglo-long sleeve lang, o hindi nga makapagbaro kasi bakit? Andaman nila parang ibiburo na sila. Amen. Hallelujah. Pero dahil nga sa relihiyon, amen? Dahil sa relihiyon, ginagawa. Amen. Tayo na, lalo na tayo na may katotohanan. Amen. Nasa atin ang katotohanan at narito, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tunay na Diyos. So magbigay tayo, amen, ngayong gabi. Patuloy natin maging tapat tayo sa ating mga ikapo-kaloob at mga pangako. Hallelujah. Alam natin na ang mag-asawang ito ay pinagpala ng Diyos. Hallelujah. Pinagpala ng Diyos. Praise God. Si Jose at si Maria. Amen. Sa kanilang kahirapan, ginamit ng Diyos at nagpagamit sila. Hallelujah. Habang lumalapit ang usher, hallelujah, palakpakan at pasalamatan natin ng Panginoon. O Diyos, salamat sa iyong kabutihan at binigyan mo kami, Panginoon, ng kakayanan na ikaw ay mapapurihan at sambahin. Hallelujah, Panginoon. Yes, so God, namang banal, ang mga pangyarihan sa lahat ng mga minsan ba kami lumalapit, Panginoon God, at nagpapasalamat, Panginoon God, na muli kami makapagbibigay, Panginoon God, sa iyong gawain, Panginoon God, dalangin namin patuloy, Panginoon God, may ligong, Panginoon God, sa gabing ito, Panginoon God, patuloy mong gamitin, Panginoon God, upang makapot pa, Panginoon God, ang mga kayuwa, Panginoon God, na hindi pa ng mga salita, Panginoon God, patuloy mong gamitin, upang mapalawak pa, Panginoon God, ang iyong kaharian, Panginoon God, hindi, Panginoon God, patuloy ka pagpalain, Panginoon God, ang bawat isa, Panginoon God, ang magkakaloob at magbibigay, Panginoon God, patuloy mong ibalik, Panginoon God, ng siksik, liglig, umaapaw, walang sukat kalagyan, Panginoon, pabalik sa kanila, Panginoon God. Ito ang panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Next po sa inyong mga kaloob, awitin natin, the joy of the Lord is my strength. Salamat po sa inyong mga kaloob. Salamat din po sa ating mga musicians. Hallelujah. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Na willing na ibalik siksik liglig, umaapaw. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. Tuloy natin, desire to be strong. Hallelujah. Nasain na lumakas. Sana tayo'y lumakas na ikaw ay lumakas ngayong gabi. Buksan natin ating Biblia naman muli sa Efeso 4:1. Ephesians chapter 4, verse 1. Ephesians 4,
verse 1. Hallelujah. Ang title po ng kabanatang ito, nitong paragraph na ito at least, ay Unity in the Body of Christ. Itong babasahin natin, Efeso, kabanatang 4, talatang 1. Pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Hallelujah, ng Panginoon. Ayan ay English, pakailangan ng pagkakaisa. Hallelujah. At kaya ngayong gabi ang pag-aaral ko ay nilagyan ko ng title na Strong by the Unity in the Body of Christ. Amen. Malakas sa pamamagitan, hallelujah, ng pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Or, pwede na sabi, strength. Amen. Hallelujah. May kalakasan sa pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Hallelujah. Amen. At yan ay totoo. Hallelujah. Sabi nga, binanggit, lagi ako itong sikat ngayon si President Trump sa buong mundo dahil sa ginagawa niya, amen, ng tariffs, yung mga tinatax niya, yung mga papasok sa US na tinataksan sila, amen, hallelujah, at ayaw papapasukin ng mga produkto nila galing Amerika ay antaas ng tax dito sa Pilipinas. Magdala ka ng kotse, dalhin mo rito, hallelujah, galing ng Amerika, tataksan ka rito, doble. Kung ano yung presyo ng kotse, yun ang presyo ng tax na babayaran mo. So yung kotse, magiging doble. Kaya yung mga walang ginagawa rito na pag galing sa Amerika, amen, kaya galing sa Italy, ganun ang, kaya ang ginawa ni Trump ay ganun din. Amen? And so mukhang nagbago ang Pilipinas. Napadaan ako sa Shangri-La, nakita ko, may Tesla. May Tesla, yung electric car, kay Elon Musk. At, amen, tinanong ko, yung regular, amen, Model Y ay 2.1 million lang. 2.1 million, magkano sa atin, hallelujah, ngayon ay sa dollars, 2.1 million pesos pala yun. Sa dollars, ano lang yun, mga 45,000. Amen, hallelujah, 45,000. Wala pang 45,000. Mura na yun kasi nga sa US, yung mga kaibigan ko ron na meron sa church natin, sa mother church natin, si Pastor Dan Rubianes, tsaka si Pastor at iba pa, si Sir, meron silang Tesla. Nakita ko ba, nilabas ako, paglabas namin sa restaurant, nakita ko naka-Tesla, na may self-driving. Tinanong ko kasi na-curious ako ba, gano'n. Sabi niya, amen, kasi kung may Tesla, may self-driving ba yan? Meron. Pero subukan mo na? Sabi kong gano'n. Sabi niya, pero ang misis ko ayaw. Kapag ayaw, takot. Kasi bibitawan mo yung manibela, nagdadrive. Amen, sarili. Amen. Pag kasama ko misis ko, natatakot ang misis ko, ayaw. Gusto niya, ayaw niya nang naka-self-drive. Pero siya, sinusubukan niya. Amen. Meron dito sa Shangri-La, yung isa, yung very sporty, ay 2.4 and 3.1 million. Hallelujah, pesos. Hindi na masama kasi nga, ibig sabihin nun, hindi na nilagyan ng dobling tariff o tax. Praise God. Hallelujah. At, ayan na nga. Kasi nga, hallelujah, sa Amerika ay, hallelujah, gulong-gulo. Amen, walang pagkakaisa. Amen, yan ang gusto. Yan ang laging binabanggit ngayon sa European nation. Amen, hallelujah, na, sabi nila, kailangan na tayo magkaisa, United Nation, yung pala, lalo nilang ginugulo ang mundo. Bakit? Kasi nga, kapag magulo, hallelujah, naghihirap ang mga tao, madaling kontrolin. Kapag may gulo, pwede mong martial law. Di ba? Martial law, military magpapatakbo ng bansa, madaling kontrolin. Hallelujah, third world nation, madaling kontrolin. Kasi bakit? Ang mahihirap, desperado sa pangangailangan, kayang-kayang kontrolin. Hallelujah. Kaya, importante yan ginagamit ng Diablo, pero lalo na, hallelujah, kailangan sa mga Kristiyano. Totoo talaga yung sinabi, hallelujah, united we stand, divided we fall. Di ba? Kailangan natin tayo ay
tumayo, bumangon na nagkakaisa at mananatiling nakatayo. Amen. Hallelujah. Pero, pag tayo ay nagkawasak-wasak na, nagkalat na, amen, hallelujah, tayo ay mawawasak. Hallelujah. Magkakalat tayo, hindi tayo nagkakaisa, babagsak tayo. Amen. Kaya tarabi natin, hallelujah, there is strength in unity. Ito, basahin natin, Ephesians chapter 4, verse 1. If you're there, say amen. Sabi dito, namamanik ka sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag. Tandaan nyo, bakit bilanggo? Ito'y literal. Bilanggo, si Apostol Pablo, ang sumulat nito, si St. Paul, sa mga Kristiyano sa Efeso, ay nakakulong nung sinusulat niya ito. Dahil sa pananampalataya. Okay, nakakulong siya, bilanggo. Two, ng buong kapakumbabaan at kaamuhan na may pagpapahinuhod na mga batahan kayo sa pag-ibig. Sabihin nyo sa pag-ibig. Amen. Na pagsakitan ninyo nga ingatan ang pagkakaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Sabihin nyo, pakikipagkaisa. Amen. Yan na ang mensaya natin ngayong gabi. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, nang siyang sumasaibabaw sa lahat, hallelujah, at sumasalahat na nasa lahat, hallelujah, datapot ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Tumalon tayo sa verse hallelujah, sa verse 13, sa verse 13, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. 14, upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa atusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Sabihin niyo, may pag-ibig, ay mangagsilaki o lumagurot alala sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa mga tuwid bagay, si Kristo. Verse 16, nang dahil sa Kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip-lakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki o nagpapalusog o nagpapalago sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Tayo mukot manalangin, Panginoon, o mapagmahal na Ama, salamat at tinipon mo kami dito sa iyong banal na tahanan sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng kanyang banal na dugo. Patuloy mo ipaig sa bawat isa sa aming puso at isipan, Panginoon, at patuloy kami maging katanggap-tanggap. Ganun din, hallelujah, para ngayon makatanggap kami, Panginoon, ng hallelujah, mga katotohanan sa iyo. Buksan mo ang aming mga pandinig at bulungan mo kami, o banal na Espiritu ng Diyos, at turuan kami. Ikaw ang dakilang guro, Panginoon. Puspusin mo kami ng totohanan ng tinapay ng buhay, hallelujah, si Kristo Jesus, ang salita ng buhay na walang hanggan ay mapuno ang aming mga puso, doon matibo para kami lumago, Panginoon, sa pananampalataya, ganun din lumakas, hallelujah, at maging matagumpay sa mga huling araw na ito sa aming paglilingkod sa iyo. Kung aming dalangin, nasasalamatan ka sa pagpapahid ng iyong banal na langis, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, hallelujah. And so, nabi natin na nung nakaraan, hallelujah, na amen, hallelujah, na ang bawat isa sa atin ay hallelujah, magpalakas, amen, at magpakatapang. Kay Josue, pinag-aralan natin si Josue bilang general muna ni Moises. Amen, sinabihan siya ni Moises, magpakalakas ka at magpakatapang. Hallelujah, at pangunahan mo ang bansang ito, hallelujah, at huwag mong kakalimutan ang mga inutos ko sa iyo, na inutos ko. Hallelujah, ganun din. Hallelujah, nung mamatay na si Moises, kinausap din siya personal ng Panginoon Diyos, si Josue. Ganun din ang sinabi, hallelujah, magpakalakas ka at magpakatapang. Hallelujah, at dalhin mo, hallelujah, ang bansang ito, ang mga Israelita, sa lupang
ako. Hallelujah. Doon sa isang, amen, sa verse 31, dalawang beses, sa chapter 31 ng, hallelujah, Leviticus ba yun? Amen, Deuteronomy. Hallelujah. Tingnan ko nga lang dito, para sigurado. Hallelujah, for the sake of review. Praise God. Amen. Hallelujah. Sa verse, Deuteronomy 31, chapter 31, dalawang beses binanggit ni, Moises sa Joshua 1, sa Panginoon, kausap na si Josue sa buong chapter, 3 beses binanggit sa kanya ng Panginoon, pagkatapos sa dulo, sa last verse, ay kausap na niya ang mga tao na sabing, makikinig kami sa iyo, hallelujah, pag mayroong hindi sumunod sa iyo, hallelujah, papatayin natin. Ganon, amen. Kaya sa magpakalakas at magpakatapang ka lamang. Hallelujah. Yun ang sinabi ng mga tao sa Kanya. Amen. Hallelujah. Yung makikita na, magagamit natin yan sa ating mga buhay. Hallelujah. Na tayo kailangan magpakalakas. Amen. Hallelujah. Sa pagtupad. Hallelujah. Sa pamamagitan ng pagtupad ng mga utos ng Diyos. Tandaan mo, kapag sinunod mo ang salita ng Diyos, lalakas ka. Amen. Hallelujah. Dito, sasabihin natin dito, makikita natin dito, pati na, hallelujah, sa iyong paglago. Amen. Yan ay, hallelujah, yan ay sa buhay dito sa sanlibutan at buhay espiritual. Amen. Sinabi ko na, ang matututunan mo rito, tinuturo rito, galing sa salita ng Diyos, makakatulong sa iyo sa pamumuhay, hindi lang espiritual, kundi pati na sa labas nito. Hallelujah. Sa pag-aaral mo, hallelujah, sa mga relasyon mo sa iyong mga magulang, pagkatapos, hallelujah, relasyon mo sa kapwa-tao, ganun din, hallelujah, sa iyong pag-aaral, hallelujah, sa relasyon sa teacher, sa mga kaeskwela mo, ganun din, hallelujah, sa pag nagtatrabaho ka na, nagko-conduct ka ng business. Narinig ko kay Dave Ramsey, nakikinig ako dahil nga, eto, tumatanda na ako, pumapasok na sa isip ko, retirement, hallelujah, Social Security, tinignan ko, ngayon makakapag-apply na ako sa US ng Social Security benefits. So binabasa ko yun at so nakikinig ako, ano gagawin ko sa pera na matatanggap ko. Ang gasusin ko ba? Kasi nga maaga akong kukunin, wala pa akong 65, magsi-62 pa lang ako, ibig sabihin maaga, mas maliit. Hindi talaga nire-recommenda na kunin mo na maaga kasi mas maliit. Ang magiging diferensya yata ay $300 to $500 a month. Malaki yun. Pero kapag nauna ka na, hallelujah, siyempre, yung 5 years na diferensya, pwede mong, kung hindi mo gagastos yan, i-invest mo, iipunin mo, hallelujah, i-invest mo, mas malaki, mas mapapakinabangan mo. Yun na narinig ko. Hallelujah, kay Dave Ramsey, ganun din sa iba. So nakikinig ako kay Dave Ramsey, sabi niya, hallelujah, sabi niya, amen, patungkol sa pamumuhay natin na malago, may kalakasan at mabunga at kapakipakinabang. Sabi niya, hallelujah, ang mga tumatawag sa kanya, hindi lahat Kristiyano. Amen? Hallelujah, mga businessman at mga, may mga maraming utang. Hallelujah. Sabi niya, alam mo, kung susundin lang natin ang utos ng Panginoong Yesus, lalo na sa business, hallelujah, ba merong, hallelujah, paano mo kukondak ang sarili mo sa iyong business, sa pagninegosyo? Paano mo tatratuhin yung business partner mo? Paano mo tatratuhin yung customer mo, yung kliyente mo? Di ba? Hallelujah. Sabi niya, do unto others as you would do, as you want them to do to you. Hallelujah. Gawin mo, yung gagawin mo sa kapwa mo, yung gusto mong gawin nila sa iyo. Utos ng Panginoon yun. Hallelujah. Kaya, love, hallelujah, your neighbor as yourself. Amen. Hallelujah. Yan ay totoo. Hallelujah. Sa ating mga buhay. And so, ganun din sinabi natin dahil siya ay general. Dati, sumusunod kay Moises, siya ay, hallelujah, ay assistant ni Moises, sumunod siya. Ganun din. Hallelujah. Nung siya ay maging leader na, nabi natin yan, kailangan, lalo na kapag ikaw ay leader, kailangan magpakalakas ka. Magpakatapang ka. Binanggit natin si Presidente Duterte. Sabi niya, hindi ka pwedeng maging presidente, lalo na ng Pilipinas o kaya dito sa Asia, kung hindi ka, hallelujah, kung ikaw ay takot mamatay, hallelujah, at hindi ka, at takot kang pumatay. Amen, hallelujah. Amen, alam mo, matapang. Hallelujah, amen. At hindi lang siya, kahit may mga leader ng Xi ng China, hallelujah, yan ay totoo sa kanila, naranasan nila ang mga atake ng mga hallelujah, revolusyon at mga
mga rebelde. Okay? Pero totoo yan, pag halalia, para tayo maging matagumpay, alam na makapamuhay, kailangan natin magpakalakas. Kasi haharapin natin ang mga digmaan, ang mga labanan. Kaya sabi, pag sinunod natin ito, sabi ng Diyos, halalia, ikaw, haleluya, ay magtatagumpay sa lahat ng asaan ka man bumaling. Ibig sabihin, sa lahat ng gagawin mo, succeed in every battle, hallelujah, you will engage in. Yun naman talaga gusto natin sa buhay. Amen? May mga pagsubok, may mga problema, ang gusto natin, lahat yun ay mapagtagumpayan natin. Amen? Mga tukso. Totoo yun. Kaya kung susunod tayo sa utos ng Diyos, hallelujah, sa nakasulat dito, magtatagumpay tayo saan man tayo bumaling o pumaroon. Ganun din, hallelujah, totoo yan sa ating mga government officials. Dito sa Pilipinas, sana maligtas sila. Amen? Hindi na away-away, hallelujah, corruption. Kinalkula nila, hallelujah, dito sa Pilipinas, siguro mga 300 trillion pesos na ang nakorap mula nung maging bansa ang Pilipinas. Amen? Hallelujah, napakarami nun. Amen? Mayaman na sana tayo dito sa Pilipinas. Pero ngayon ay still third world tayo rito. Praise God. Kasi nga, ang mga government officials ay mahihina. Mga pinuno. Pero yan, natotoo rin sa church leaders. Hallelujah. Kaya naghihirapan nila, hindi sumusunod sa sinasabi rito. Mga alagad, hallelujah, ganun din ang bawat mananampalataya. Okay? Ngayong gabi naman, hallelujah, ay, amen, pag-usapan natin dito, sabi ko, ay, strong, hallelujah, by the unity in the body of Christ. Amen. Yung sa ating text, binanggit, hallelujah, sa verse 14, hallelujah, verse 14, immaturity. Ibig sabihin, no, hallelujah, sabihin na natin ang pagkaisip bata. Di ba? Hallelujah. Pagkaisip bata, immaturity. Ibig sabihin nun, hindi malago, hallelujah, ano ba yan, kung kumilos ay parang bata. Amen. So, Ephesians sa verse 14 ng ating binasa, upang tayo wag nang maging mga bata pa. Na napapahapay dito at doon, hallelujah, dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral. Sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan ayon sa mga lalang na kamalian. Si immaturity is a sign of weakness. Hindi ng strength, di ba? Hindi ng kalakasan. Pag sinabi natin, isip bata yan. Di ba? Kasi bakit? Basta mo ang mga bata, hindi ka mag-expect ng, na ang bata ay makakagraduate ng college. Di ba? Kasi bata pa isip bata. Alam natin, ang bata, gagawin bata. Sabi nga sa Proverbs, amen, a child is full of foolishness. Diba? Sa kanyang puso. Ang batang lalaki, puno ng kalokohan sa kanyang puso, and the rod of correction will drive him out. At ang pamalo, ng pagtatama, ay paalisin yung mga kalokohan na nasa kanyang kalooban. Hallelujah. So kaya pag sinabi natin bata, hallelujah, immature, kailangan pang paluin. Bakit? Hindi mo pwedeng bayaan, hallelujah, na gawin ang isang importanteng bagay at aasa ka na magagawa. Kasi bakit? Bata O kaya, isip bata, immature, mahina, di ba? Hallelujah, hindi mo ipapadala ang mga bata sa labanan, sa giyera. Amen? Hindi mo ipapadala ang mga bata, amen, na humawak ng baril. Di ba? Yung nga rito, one of my pet peeve, parang medyo na yun sa rito, dito sa Pilipinas. Amen, 18 anyos, hindi pa pwedeng magpakasa sa kanyang sarili, na kanyang sariling desisyon na, kailangan pa ng permiso ng mga magulang hanggang 25. Amen, hallelujah. Pero, pwede na sumali sa Philippine Army, sa Philippine Marine, Philippine Navy, hallelujah. Pwede pa maging, special forces, amen, hallelujah. Umawak ng baril at pumatay ng tao. Di ba sa giyera? Hallelujah. So, yun ang isa sa mga rito. Bakit? Hallelujah. Sabihan, mga bata, hindi pwede. Mature. See? And immaturity is a sign of weakness. Sabi ni Barnes patungkol dito, say, they are credulous and
are influenced easily by others and led astray. Sabi, hallelujah, dito sa binasa natin, huwag kayong maging mga bata pa. Amen, hallelujah. Sabi, hallelujah, kasi ang mga bata, children, are credulous. Ibig sabihin ng credulous ay madaling malinlang, madaling lokohin. Di ba? Hallelujah, sabihin mo na, may mumu dyan, papasok dyan, si Sarah. Basta, iwan ko yung patay ang ilaw dyan, gusto pumasok dyan, kung ano-ano gagawin, sabi ko, naku, may mumu dyan, di ba? Titigil na yon. Bakit? Madaling lokohin, madaling dayain, hallelujah, at madaling ma-influensyahan. Nakikinig ba kayo? Yung mga madaling ma-influensyahan, hallelujah, lalo na ng mga BI. Ano yung BI? Ano yung BI? Bad influence. Kapag immature, madaling ma-BI. Di ba? Hallelujah. Sabi nga rito sa teksto, hallelujah, maging mga bata pa, napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan. Maraming tuso sa mundong ito at ang mga bata ang hallelujah, nadaraya ayon sa mga lalang ng kamalian. Ibig sabihin yung mga strategy ng mga mali, panggagayuma, kumbaga sa hallelujah, amen. At sabi nga ni Barnes, hallelujah, madaling ma-influensyahan, hallelujah, ng iba at madaling mailigaw. Ayun na. Di ba? Ang mga bata, di ba? Kailangan niya may bantay. Yan, takot na takot si Sister Alicia. Kaya, di ba tayo? Dati, nung mapasok kami sa school, grade 1, kindergarten, hindi na kami hinahatid. Amen. Ngayon, hallelujah, grade 6 na, hatid sundo pa rin sa eskwela. Maglalakad lang. Amen. Kaya naman pinasok ko si Sarah sa ugong kasi nga medyo safe doon. Di marami doon sa may bunga, di ba? Paglabas ng school niya, nako, di ba? Traffic sa Dr. Sixto. Kaya pinasok ko sa ugong kasi madali. Pagkatapos marami kong mga kamag-anak na pwedeng magbantay. Kasi bakit? Yan ang hallelujah, panahon na ating hallelujah, kinabubuhayan ngayon. Ang mga bata, ang daming manluloko, ang daming kidnapper. Balik na naman tayo. Hallelujah, diyan. Sabi niya, hallelujah, sabi rito, in this respect, Paul exhorts the Ephesians to be no longer children. Kaya rito, hallelujah, sa usapin ito, kaya sinabi ni Apostol Pablo, hallelujah, sa mga Kristiyano sa Efeso, huwag na kayong maging katulad ng mga bata. Ibig sabihin, don't act like kids. Huwag na kayong kumilos, huwag na kayong umakto, hallelujah, na parang mga bata. Bakit ano ba kaibahan ng mga bata kaysa sa mga mature? Manhood, diba, lalaki, lalaki, womanhood. Diba, ibig sabihin nun, nasa edad na tayo. Diba, yung mga 18 anyos, amen, hallelujah, kailangan kumilos ka na ikaw, amen, hallelujah, mature na. Diba, pwede ka nang bumoto. Yun nga sabi ko dati, may kasabihan din ako, sabi, bahala ka sa buhay mo, matanda ka na, pwede ka nang bumoto. Diba, nakapag-decide, diba, ayaw po, hindi pa payagan, hindi pa pwedeng mag-desisyon sa kanya sarili na mag-asawa, pero pwede nang bumoto ng presidente ng bansa. Diba? Hallelujah. Pero nga kasi naman, nakikita mo, 18 na, isip bata pa. Amen. Hallelujah. Binanggit ko sa inyo, 16 anyos, pagka-graduate ko ng high school, hallelujah, hindi ako mapakali kasi yung mga ibang barkada ko, nag-drop out, nagpasukan sa pabrika, hallelujah, ako papasok sa college, wala akong pera, sila may pera. Ay, ginawa ko, working student. Nagganap ako ng trabaho, napasok ako sa glass. Yeah. Hallelujah, pasok, full-time student, full-time. Amen. Iyan, natuto magtrabaho. Amen, yung kaibigan ko, nasa high school kami, bago pa kami gumraduate, nabaril yung tatay dyan sa dulo, aksidente, patay. Nagtrabaho sa Rowell. Kaya, hallelujah, pagka-graduate ng high school, gusto mag-college, hindi na pwede. Yung tatay,
So, 16 anyos, pumasok na sa Rowell. Diba? Amen. Hallelujah. Kaya nga, amen, kailangan natin maging mature. Hallelujah. Kailangan nyo, from boyhood to manhood. Diba? Hallelujah. From boyhood to manhood. Kailangan, hallelujah, pagiging bata, amen, hallelujah, pagiging mature o, hallelujah, nasa edad na. Urges them to put on the characteristics of manhood. Be mature. Kailangan natin, isa sarili natin, na tayo ay, hallelujah, malalago na. Amen, hallelujah, naninindigan na para sa ating sarili, hindi na tayo umaasa sa iba. Spiritually, and especially to put on the firmness in faith, hallelujah, or Christianity opinion which became maturity of life. Spiritually, hallelujah, yan napakahalaga. Alam nyo kung bakit magulo ang sanlibutan, ang mundo ngayon? Hallelujah. Dahil sa kasalanan. Kaya ang gulo. Kasalanan ko, kasalanan mo, kaya magulo. Wala na ibang dapat sisisihin. Kasi kung may Diyos ng pag-ibig, bakit ang gulo ng mundo? Sa Amerika lang, mahigit 60 million babies na ang na-abort. Sa hindi pa natin binibilang ang Europe. Pagkatapos ang daming ang gera sa Israel, sa Ukraine. Pagkatapos namatay yung 2 piloto natin sa bagong eroplano. Bakit? Kinakalaban yung mga komunista, NPA doon. Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, di ba? Bakit magulo? Kasi nga, kasalanan mo at kasalanan ko. At alam nyo, ang isang sign na ikaw ay mature, aaminin mo na ikaw may bahagi sa kaguluhan na nangyayari sa paligid natin. Amen. Hallelujah. At kapag yan tinanggap mo, hallelujah, ninasa mo na ikaw, hallelujah, ay lumago na espiritual, maapektuhan, mga kapatid, katulad na sinabi ko, ang buhay mo, hallelujah, sa pang-araw-araw, sa pisikal, sa emosyon, sa mental. Kasi nga, hallelujah, kaya magulo kahit ng ating isipan, kadahilan niya sa kasalanan. Ang kasalanan nagdadala ng kalituhan sa isip. Kabagabagaan sa puso. Di ba? At kapag yun ang buhay mo nasa loob, lalabas yan. Nakikita yan sa buhay mo. Kaya maganda mga kapatid, tayo ay mag-mature, hallelujah, spiritually, hallelujah, sa ating pananampalataya, maging, sabi ito, firm. Kailangan nating maging matatag. Amen, sa pananampalataya. Yan ang kailangan ng mga bata ngayon. Hindi ka pwedeng didisiplinahin mo bata ngayon, pagkatapos bukas, hindi na. Alam nyo, ang bata tinuturuan para mag-mature, paulit-ulit. Ako ang tanda ko na, amen, ito, balik na naman kami kay Sarah. Paulit-ulit. 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 Bata alam nyo, marami niya sa church. Isip bata, paulit-ulit. Ganun na lang. Lagi ko na lang sinasabi, ganito. Di ba nang galing na tayo? Kasi nga, ang laki na hindi mo na pwedeng paluin sa puwet. Bakit? Sign of immaturity. Pero ito, hallelujah, sa ating teksto, one sign of maturity in the church is unity. Ang isa sa mga, hallelujah, tanda na merong kalaguan, merong, hallelujah, maturity, na ang bawat isa ay mature, nagpapakita ng, hallelujah, ng katatagan, mga kapatid, at kalaguan ay ang pagkakaisa. Sa pagkakaisa, sabi nito sa basahin natin sa pasimula, Ephesians 4:1, Efeso 4:1, namamangga nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakan na nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Tayo ay tinawag. May tawag tayo. Ang tawag natin, mga kapatid, ay mamuhay para sa Diyos. Bawat isa sa atin. Ang mundo, hallelujah, yan, hindi pa tinatawag na lumakad ayon sa pagkatawag. Pero tayo, oo, tinawag tayo.
At lumakad tayo sa katawag na kabanalan. Dos, ng kabuo ng buong kapakumbabaan at kamuan na may pagpapahiluhod ng, hallelujah, batanta kayo sa pag-ibig. Ibig sabihin, hallelujah, tayo magtiisan sa isa't isa. Yung problema natin, makikita natin sa isa't isa, amen, batahin natin. Ibig sabihin, magtulungan tayo. Imbis na mainis ka, dahil yung kanyang kapatiran may problema, na hindi mo gusto sa buhay niya, naapektuhan ka, imbis na mainis ka, hindi, tulungan mo. Batahin mo yung problema niya. Ako bilang pastor, turuan mo. Di ba? Hallelujah, ikaw, bilang kapatiran, encourage mo, palakasin mo. Hallelujah, sabi na doon, tayo sa pag-ibig. Ayan na. In love. Verse 3, na pagsakitan ninyong ingatan ang pagkakaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Amen. Hallelujah. Pagkakaisa sa Espiritu in peace. Bound by peace. Kasi nga magpapalakasan tayo sa isa't isa, mga kapatid. Minsan, tatry natin, kapatid, hindi tama yung ginagawa mo. Pero wala namang, ang layo nila, hindi ayon sa pag-ibig. Amen. Gusto lang maging spiritual police. Di ba? Spiritual police. Sino ba hindi sumusunod sa Panginoon dito? Sino ba hindi gumagawa? Di ba? Tapos, uy! Huli ka! Di ba? Huwag mo gagawin yan. Susubukin na kay pastor, DBA ka nun. Sabi rito, sa pag-ibig, ayon sa kapayapaan. Ibig sabihin, panatiliin mo yung kapayapaan, hallelujah, relasyon mo sa kapatiran. Verse 4, may isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Ito kinumpara na, hallelujah, may isang katawan, yun ang church, hallelujah, at isang espiritu, banal na espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo na isang pag-asa. Kasi nga tayo, mga kapatid, bilang church, tayo rin ay dapat nagkakaisa. Isang church tayo rito. Hindi tayo dalawang church. Isang church tayo. Ibig sabihin, isang pamilya tayo rito. Kaya kailangan, panatiliin natin yan. Isa sa isang espiritu, isang katawan, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa-ibabaw sa lahat at sumasa-lahat at nasa lahat. Ibig sabihin, mga kapatid, isa Diyos natin, isang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Amen? Hallelujah. So magkaisa tayo. Kasi naman, yung Ama natin, di ba sa bahay, isa nanay, isa tatay. At tayo magkakapatid. Ganon din sa church. Isang Ama, isang pananampalataya, dito rin tayo. Tayo talaga ay spiritual family. Pamilya tayo sa spiritual. At dito, sabi nga, hallelujah, na tayo ay, hallelujah, magkaisa. Verse 7, datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat sa kaloob ni Kristo. Amen. Biyaya. Sino rito, hallelujah, papasalamat ka sa Diyos, ang mga kasalanan mo pinatawad. Amen. Hindi mo binayaran. Kasi pag binayaran mo yun, kamatayan at kamatayang walang hanggan. Kapag nandito ko pa sa lupa, ikaw magbabayad ng kasalanan mo, ibig sabihin, pagdurusa rito yun. Hallelujah. Pagdurusa rito. Hanggang sa mamatay ka. Salamat sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus na tayong lahat ay binigyan ng kaloob, hallelujah, ni Kristo, kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Sabi rin pag-ibig, hallelujah, at sa, hallelujah, kapayapaan. Alam nyo, hallelujah, maigi sa isang tao to know how to get along with others. Amen? Ang isang sign din ng maturity, hallelujah, pagkakaisa, ibig sabihin nun, marunong kang makisama sa iba. Sino rito, hallelujah, gusto mong umunlad sa negosyo? Gusto mong, hallelujah, ma-promote ka at makakuha ka ng increase sa trabaho? Gusto mong mapansin ka ng boss, ng may-ari? Alam nyo, ang hinahanap ng matatagumpay, hallelujah, at pinakamayayaman na CEO, katulad ni Warren Buffett, hallelujah, ni Jeff Bezos, Elon Musk,
Hallelujah, tsaka ni Bill Gates at iba pa. Hallelujah, mga empleyado, trabador, nag-research yan at pag-aralan mo sa business, hallelujah, yung ipopromote nila, yung maganda sa business ay yung mga tao, may trabahador na marunong makisama. They know how to get along with others. Hindi lagi nag-aaway. Si Dave Ramsey, binanggit niya yung business niya. Ang laki. Hallelujah, may 200 million na siyang assets yata. Pagkatapos pamamanay sa mga anak, pero sabi niya, hindi ko ito, lahat kayo pinagtrabaho ko sa, yung mga anak niya nagtrabaho sa business niya. Hallelujah, nagsimula bata pa, teenager, sabi niya, yung office nila kailangan ng pinturahan, imbis na mangupahan siya ng pintor. Hallelujah, yung anak niya, gusto ng pera, gusto bumili ng kotse, nagpintura ng office. Yung hanggang, sabi niya, parang sayang ang pera ko, kasi ako marunong magpintura. Hallelujah. Pero siyempre, tinuturuan ko. Pagkatapos ng makagraduate, hallelujah, naging sales manager. Hindi pala sales, naging sales lang. Nung unang taon, bagsak, hinasa. Pero nung 2 taon, natuto na, hallelujah. Ngayon, president na ng kumpanya. Ano ibig sabihin mga kapatid? Kailangan magturuan tayo. Magpalakasan tayo rito, hallelujah, sa isa't isa. Pagkatapos binanggit niya rin, hallelujah, ang mga, kapag may mga empleyado, hallelujah, na, nagchichismis sa loob ng opisina, sisisanti niya. Isang beses may meeting, hallelujah, amen, papasok, ang tumawag ng meeting, yung chismosa, pagpasok niya, hindi niya alam, hallelujah, akala niya, wala pa yung boss. Amen, hallelujah, nakatalikod, kinakausap yung mga kapwa niya, empleyado sa meeting, amen, chinichismis, pumasok yung pinagchichismisan niya, yung may-ari ng business. Si Sangket. Amen? Hallelujah. Pero yung mga nagkakaisa, pamilya, kapatiran, amen? Hallelujah. Na nagmamahalan, amen? Nakikipagkaisa, hallelujah. Sa mga kapatiran, mga kapatid, yun na nagpapalakas. At yun din ang pinalalakas. O tayo may pasanin tayo sa isa't isa, di ba? Mabagong ligtas. Amen? Mga kabataan, di ba? Concern tayo dyan, palalakasin natin yan. Hallelujah. Yan kasi nga, bahagi na yan ng katawan. Isang Diyos, isang pananampalataya, isang Espiritu. Dito kapatid, hallelujah, kailangan natin magpalakasan sa isa't isa. Amen? Tayo yung manalangin, tutuloy natin ito. Mga matay na kapiki, tuloy na kayo ko sa liwa ng panalangin. Maaaring narito ka, kapatid. Amen? Ngayong gabi, hindi tama ang kalagayan mo sa harap ng Diyos. Alam ng Diyos, hallelujah, ang lahat ng bagay. Sabi sa Bible, amen, ang mga tao ay tumitingin sa panlabas na itsura. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Alam niya ang laman ng puso mo. Alam ng Panginoon. At ngayong gabi, alam mo rin, hallelujah, ang iyong standing sa Panginoong Diyos na mapagmahal. Aring narito ka, hallelujah, may kasalanan sa iyong puso. Nahulog ka sa kasalanan at doon, hallelujah, maaaring ikaw ay nananatili. Mga kasalanan sa iyong puso na hindi mo pa napagsisisihan, hindi mo pa naipapahayag sa Kanya para ito'y mapatawad at ikaw ay mapalaya. Kaya pakiramdam mo, binabagabag ka ng iyong konsensya, yan ay banal na Espiritu nangungusap sa iyo ngayong gabi. Pakiramdam mo'y malayo ka. Yan ang ginagawa ng kasalanan, nilalayo ang mga tao sa Kanya. Pero ngayong gabi, hallelujah, katulad ng kalimugang anak, gusto mong magbalik loob sa Panginoong Yesus na yung tagapagligtas. Ipahayag ang iyong mga kasalanan at ikaw ay mapatawad at mapalaya. Hallelujah, at magpatuloy na naglilingkod sa Diyos. Mga matay na kapiki, tuloy na kayo ko, ikaw yan, Pastor, panalangin niyo po ako. Gusto kong maitama ang kalagayan ko sa Panginoon ngayong gabi. Ito po ang aking kamay. Meron ba rito ngayong gabi? Meron ba? Meron ba? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tayo'y tumayong lahat.
There's strength in the unity, in the body of Christ. Hallelujah. Magpakalakas tayo sa pamamagitan ng pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Hallelujah. Yan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sa iba natin ang pagkamusmos. Pagka-immature. Basahin natin na tayo lumago. Hallelujah. Tayo tumatahag. Amen. Sa ating pananampalataya sa relasyon natin sa Panginoon. Ganun din. Hallelujah. Para mapalakas natin ang ating mga kapatiran dito. Oo. Hallelujah. Hindi mawawala ng bata. Amen. Sa church. Amen. Hallelujah. Yan ay physical o spiritual. Mga bata, hallelujah, na kung loloobin ng Diyos, hallelujah, ipapanganak sa church at lalaki rito katulad nyo. Hallelujah. Tayo magpapalakas. Katunayan, tanda na tayo ay malakas ay sabi ang ating immature.
sumaamin, Panginoon, hallelujah, kahit na yung Espiritu Santo, patuloy mo kami samahan, Panginoon, na sa panandali, Panginoon, na paghihiwalayan. Hallelujah, sama kami pumaroon, o banal na Espiritu, katulad na yung pinangako, ikaw ay isa sa amin. Emmanuel, God with us, sa bawat isa na yung mga anak. At tunay, Panginoon, hallelujah, ikaw ang aming dakilang, hallelujah, pastolan. Hallelujah, the Lord is our shepherd, we shall not want. At alam namin, Panginoon, natatagpuin mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Yan ang binabasbas ko sa iyong mga anak, material at pinansyal. Bigyan mo sila ng masaganang buhay kay Kristo Jesus. Ganun din na kagalingan sa bawat katawan, kalusugan, kalakasan, Panginoon. Hallelujah na. O Lord, sa pagkakaisa sa iyong Espiritu, sa iyo Diyos, Panginoon, sa iyong iglesia, ang sumaamin at magamit namin ito sa paglilingkod sa iyo sa mahabang panahon. Ganun din spiritual. Gawin mo kaming mabunga, Panginoon, sa mga huling araw na ito. Bigyan mo kami ng mga kaluluwa. Madala namin sila sa iyong paanan. Mga kasama namin naglilingkod, lalo na ang aming mga mahal sa buhay. Ito po ang aking dalangin. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan, lahat ng pagsambang, at lahat ng pasasalamat sa napakatamis, napakadakila, at napakakapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Hallelujah, Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Hallelujah.